Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin itong possible impeachment ni Sara Duterte. Kasi as usual, tulad ng dati, si Nabotas Representative Toby Chanco, di daw siya pipirma. Alam naman namin, hindi ka pipirma kasi Sara ka man talaga. Diehard supporter ni Sara Duterte. Ngayon, binanatan po ni ginastigo ni ACT Party List Antonio Tinio. Sabi dito ni ACT Party List Representative Antonio Tinio, yung mga sinabi mo niya, mismong logic ng mga DDS. Kung ano ang narrative po ng mga DDS, yon ang narrative ni yon ang narrative ni Toby Chanco. Kinastigo siya ngayon ni Antonio Tinio, mga kababayan. Yung sabi dito sa balita, House Deputy Minority Leader in ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio took a swipe at Nabotas Representative Toby Chanco for refusing to sign a possible new impeachment complaint against Vice President Sara Duterte unless a so-called big fish is caught first. Yan ang sabi kahapon ni Toby Chanco sa interview ng Billionaire News po. Dati man po talaga, hindi pumirma siya, sa unang impeachment, hindi siya pumirma. Lalo na ngayon. O di ba? Malinaw po ang kulay ni Toby Chanco. Green. O di ba po? Nagkukunwari na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang totoo, green na green, mga kababayan. Ang sinusupport niya si Sara Duterte. At ang kanyang narrative ng mga DDS. Kaya sang-ayon tayo dito sa naging statement ni Antonio Tinio. Sabi ni Tinio, the argument niya mirrors talking points na ginagamit ng mga hardline Duterte supporters to shield the said family from accountability. Yang ganyang-anyang mga argumento are the same argument ng mga rabid DDS supporters who use the flood control issue as a defense against the Vice President, sabi po ni Tinio. Kung ano yan yung sinasabi ng mga DDS, yun ang sinasabi mo. Siyempre, tag-green nga po. Ever since, hindi man nagbago. Kaya nga, imbis na manalo yung alyansa po, 5 lang ang nanalo, mga kababayan. Pinabayaan yung kampanya. Sabay hugas kamay, mga kababayan. Di ba? Sabotahean niya talaga, Mr. Maravillas, yung ginawa ni Toby. Malinaw po na sabotahe. Hanggang ngayon, yan ang ginagawa niya. Kaya tanong ni Antonio Tinio, does this mean niya, we should forget all corruption issues? Unang-una niya, what the Vice President is facing is not a small matter. Ang sabi kasi po sa interview ni, sino yun nag-interview? Basta sa Billionaire News, nag-iikot po sa iba-ibang mga media outlets si Toby Chanco. Sige pa interview. Dapat na niya unahin si Saldico at yung mga sangkutan niya sa billion-billion na flood control scandal. Bakit ko niya isusupport kung hindi mapapanagot yung mga sangkot sa flood control scandal? Bakit? Sino ba nagsabi hindi papanagutin yung mga sangkot sa flood control scandal? Dapat sabay-sabay sila. Hindi pa naaaresto si Saldico at iba pang mga big fish na sangkot sa flood control scandal, libre na siya sa impeachment. Pwede na lang na palampasin ang dapat papanagutan dapat ni Sara Duterte. Di ba po? Tama si Tinio. Mismo anyang DDS logic ang pinapangatawanan mo. Kaya sabi po ni Antonio Tinio, ang pananagutan na niya should not depend on political convenience or the stature of other personalities allegedly involved in separate controversies. Correct. Hindi pa napapanagot yung mga sangkot sa flood control. Marami pang mga big fish ang hindi pa po nakakasuhan. Nasa case build up pa lang. Hindi pa po
naaaresto, dapat huwag nang panagutin si Sara Duterte. Ganon ang gustong mangyari. Ganon ang argumento ni Toby Chango na maling-mali po mga kababayan. Pero yan ang gusto niyang mangyari kasi barkada niya si Sara. O di ba? Malamang kasama si Toby Chango sa kampanya ni Sara sa 2028 po. May pasabi na po, may parinig na si Toby Chango. Pag hindi daw pinanagot si Martin Romualdez, pag hindi pinotektahan, pag pinotektahan daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos si Martin Romualdez, kakalas na siya. May ganun mga kababayan. Di ba malinaw yung pahiwatig po? Na wala man siyang loyalty. Politics o convenience lang mga kababayan ang malinaw sa kanya. Malinaw na naglalaro. From the very beginning, itong si Toby Chango. Sabi po ni Antonio Tino, whatever anyone says anya, if funds were stolen, there must be accountability. He emphasized that corruption allegations involving high-ranking officials must be dealt with seriously, saying the gravity of the accusations against the Vice President demands a full investigation and possible prosecution. Correct, mga kababayan. So dito sa puntong ito, dito sa statement ni Antonio Tino, approve natin. Tama po ito. Pero yung ibang mga pinaglalaban po nila, ayaw ko man po. Alam na naman natin kung bakit. Alam naman po ninyo siguro kung bakit. Iba man po ang agenda ng grupo ni Antonio Tino. Pero dito sa puntong ito, maganda po at tama. Hindi naman lahat ng mga sinasabi nila mali. May mga tama din po mga kababayan sa kanilang mga ipinaglalaban. Ngayon, binanatan din ni Tino mga kababayan yung naging statement ni Sara na ginagawa daw na bargaining chip yung impeachment laban sa kanya, and it is being discussed alongside the 2026 budget deliberations. Sabi ni Tino, not at all discussed. Hindi ever pinag-usapan niya yung kanyang impeachment during the budget process. Hindi naman yun part ng any deliberation of any office or program of government. Mere allegations lang pure speculation at this point. Wala pa ngang bagong impeachment complaint. Kahit yung sinasabing magre-refile by February, yung mga complainants, at this point, drawing pa lang yan kumbaga. And yet, nagsasalita siya as though kasado na ito at meron ng mga kung ano-anong akusasyon. Sabi kasi ni Sara, habang dinidiscuss daw yung budget, national budget, ito yung ginagamit na bargaining chip para makakuha ng suporta na i-impeach daw siya. Ibig sabihin, pro di budget, pinapamangakuan yung mga congressmen ng pondo. Kung pipirma sila sa impeachment, malaki yung pondo sa mga pipirma. Bargaining chip nga po. Yan ang pinapalabas ni Sara Duterte. Isipin niyo po, member ng minority. Kung totoo yung ganyan, di sigurado mag-iingay si Tino. Hindi man po kasama sa majority si Tino. Pero kasama si Tino doon sa mga gustong ma-impeach si Sara Duterte. Kasi kitang-kita naman po kung anong pinagagawa ni Sara. Malinaw po na impeachable offenses yung ginawa niyang pagbabanta at yung pagwalda sa confidential funds. Yes, sabi po ni Tino, it seems that Duterte's objective is only to discredit any possible impeachment complaints against her, adding that even groups who want to pursue accountability are not sure if any filing will prosper under the new House leadership and composition. Nakita ko yung statement niya. Again, nariyan na naman yung panlilinlang typical ng Duterte. Earlier, mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima also questioned Duterte's statement, noting that it is impossible to dangle the budget as the House of Representatives has already finished its role in crafting the General Appropriations Bill. Malinaw po na propaganda para siraan po yung mga congressmen na magsusulong ng impeachment laban sa kanya. O
Di ba po? Yan ang malinaw. Ang gusto kasi nilang mangyari, ang ma-impeach yung ating Pangulo. Sabi ni Jose Castro, wala man na niya na Mary Grace Piatos ang ating Pangulong Bongbong. Kung sino pa yung nagpa-imbestiga sa korupsyon, yun pang gusto nilang ma-impeach for betrayal of public trust daw. Ang pagpapaimbestiga pala sa korupsyon, isa ng betrayal of public trust. Yung nagbanta, malinaw recorded, at yung hindi pagpaliwanag ng maayos sa paggastos ng pundo ng bayan ng confidential funds, walang betrayal. Baliktad na po ang mundo talaga po, mga kababayan. But anyway, yan po yung mga abangan natin sa mga susunod na araw. Yung pag-refile ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At yung pinapalitaw nila, pati daw yung ating Pangulong Bongbong, may mga gusto nang mag-file ng impeachment din. Hindi file ninyo. Di ba? Tingnan natin kung lulusot po sa Congress. Yan po yung ating short video, mga kababayan. Pakishare na lang po ninyo ng ating mga videos ngayon. Like and share na rin po ninyo ng ating YouTube channel. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.